The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/thegamesilogshow. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Tin ng RPG Fan. Tin, welcome sa show. Kamusta? Hello! Nagulat nga rin ako, nag-invite ka. Pero, nung una, inisip ko, magdadaldal ba ako dito? Or kasi usually, medyo, to be honest, medyo mahihayin ako in convos or in person. Pero online actually, madaldal ako. Like, pero in person, wala. So, may ano kasi, I guess, no? Okay na to. Mas comfortable na to. Totoo. Kasi, tsaka ano din I mean, parang same din sa akin. Pag ganito kasi may barrier, so parang nawawala yung niya compared kapag harapan. Safe pa. Totoo. Tsaka, I mean, mabilis lang na history, no? Matagal na kitang in-invite. Actually, nakita kita, random lang kasi to parang nagsisearch lang ako ng Sea of Stars, tapos nakita ko yung page mo, Sky. Tapos may post ka about Sea of Stars. Tapos sabi ko, gusto kong gumawa ng spoiler cast about Sea of Stars. Kaya nag-message ako sa'yo. Unfortunately, parang kasi natatabunan sa page, di ba? Oo. Tsaka, actually, hindi rin ako masyado active talaga sa page ko. Siguro mga once in a blue moon lang ako mag-check lang doon. Kung parang pag sinasaniban lang ako. Pero ayun, nagkataon. Tapos naisipan ko, maglinis nga ako ng kasi daming spam din. Ganon. Tapos, yun nga, tapos nakita ko na bury siya along with the others. So, kaya nag-reply ako kasi wala, sorry. Hindi ko nakita. Parang nabasa ko, kailan ba yun, sir? Parang 2 months ago. Parang matagal na, tapos na lahat ng tao maglaro ng Sea of Stars. Totoo. Pero, yun, tapos, after nun, yun, sabi mo parang kung mag-invite ulit kita, doon na lang sa Facebook, right? And then, late ko na lang din nalaman, syempre, mag-guest ka dito sa show, right? Nag-research ako ng konti. Doon ko lang nalaman na writer ka sa RPG Fan. Oo. Dal talaga ako sa mga... Kaya sabi ko kanina, madaldal ako online kasi dyan ako nagdadaldal. So, parang kahit na anong mga gaming news or updates. Pero madalas focus talaga ako sa RPGs lang since yun din yung favorite genre ko. So, yan. Paano ka nag-start dun sa RPG Fan kung okay lang malaman? Nag-apply lang ako. Tinry ko lang. Natanggap ako. may mga tests and interview din sila. And then, ayun, kaya nagulat din ako. Kasi parang dati, parang tuwing mag-share din ako ng mga ganung balita or gaming news, parang, ewan ko if same sa set of peers mo, pero sa akin parang sobrang limited lang yung naglalaro din ng JRPGs, ganon. Parang, yung mga kilala kong naglalaro din, pero aren't into that genre. So, madalas parang nagse-search lang ako or may mga konting set of friends lang akong dinidiscuss yung mga ganong topics. So, naganap ako ng outlet, which is yun. And then it worked out naman. So, nice. Yung dun sa sinabi mo na kung yung set of friends ko or let's say kunwari sa community kung may naglalaro din ng RPG or ng JRPG, marami naman. Pero I guess tama rin yung sinasabi mo na parang sa pangkalahatan parang hindi siya ganon karami compared noon. Mamaya merong comment, may comment yung isa sa mga supporter ng The Game Silog Show, mamaya babasahin ko, pero di pa pala ako nakapag-intro. Guys, ang topic namin ngayon is JRPG Renaissance, no? And gusto ko din malaman kay Sky or kay Tin kung nag-agree ba siya doon or parang sarili ko lang na parang
namatay tapos nabuhay ulit. Pero bago ako mag-discuss, bago kami mag-deep dive, gusto ko muna mag-shoutout sa ating mga Patreon subscribers, supporters, and ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mike Rubio ng X-Core Gamer, Mark De Vinagracia, Yvette Suzanne, Solivilla ng The Ara Ara Channel, and Nigel Cavs. So, gusto ko nang malaman, dun sa sinabi ko sa'yo nung nag-reach out ako sa'yo na yung topic natin, JRPG Renaissance. Sa tingin mo ba namatay talaga yung JRPG or parang na-outshine lang siya ng ibang genre? Personally, naisip ko rin to nun eh. I think hindi naman siya namatay. It's more of like, parang natulog lang. And I would think na it was during the era na, or siguro dahil least time ko rin time na naglaro yun, was nung PS3. Parang, kasi PS1, tsaka nin PS2, parang kabuti lang lahat ng RPGs eh. Parang, hindi ka na makakahabol. Parang same scenario nowadays, na yung sunod-sunod. Tas parang every developer nun, yun yung usong genre, I'd say. Tapos halos lahat din sila parang same format, same style, gano'n. Tapos nagkakaiba-iba lang sa story, gano'n. Pero I saw that the trend or yung parang mas nauso kasi ang Western RPGs siguro after a while nung PS3. Lalo na yung mga Mass Effect noon. Tapos if I recall, isa lang ang FF nun eh, na sa PS3 era, I think it was just 13. Yung trilogy? Yun lang. But then, yeah, I think natulog lang siya. Tapos no PS4 siya nag-reawaken. I would agree. And dun sabi mo na nag-reawaken, sa tingin mo, ano yung naging catalyst niya? Anong game yung naging parang naging spark ulit para mabuhay or para malagay ulit sa limelight or spotlight yung genre na JRPG? Marami na rin kasi nung PS4 era. Ay, sorry, yung pusa ko. Marami na rin kasi nung PS4 era. Pero, I think, mas lalong nabuhay ulit. Or, I wouldn't really say mainstream. Kasi, meron pa rin mga taong hindi into that genre. Pero, I think nung 2017, nung biglang nagkaroon ng Persona 5, tapos nagka-Nier Automata, parang feeling ko yun. Kasi nung nag-release din yung FF15, parang medyo pa rin eh, konti pa lang. Tapos divisive pa yung game na yun. Oo, exactly. So, yung, lalo na yung feedback ng tao with both nung 2017 with sa Nier tsaka sa Persona 5, parang lahat positive. So, I think yun yung time now, lalo na ngayon. Well, sumunod na doon, tapos nagkaroon na ng FF7 remake, ganon. Ito. So, si Edgy Weeb, isa sa mga supporter ng The Game Silog Show sa Patreon, may comment siya dito. Sabi niya, yung Persona 5 siguro yung nagbuhay ulit sa JRPG hype. Grabe ba naman kasi yung dilatag ng Atlus, kaya di mo din masisin na minilk nila ng sobra yung P5. Siguro JRPG didn't die. It's just third-person movie games and nag-peak. Gaya nung sabi mo kanina dun sa PS3, right? Doon din ako actually parang, ano na nangyari? Ba't parang, tapos parang hindi naman nawalan ng identity, pero parang they're trying to, yun nga, experiment, which is okay lang din naman sa akin. Pero, yun nga, nauso yung The Last of Us, maliban dun sa nabanggit mo rin na Western RPG, right? And yun din talaga yung mga shooters talaga na nag-boom eh. Sa PS3, Uncharted, etc., Mass Effect, ngayon, Gears, etc. So, I would agree. Yun nga. Gaya din ang sabi mo, yung sa Persona 5, yun din, I think yung naging catalyst for me personally. Kasi nagkaroon ako ng, I would say, siguro love-hate relationship sa genre. Kasi favorite ko talaga yung JRPG.
Tapos parang siguro nung nag-matured na ako, parang naging adult na ako, parang hindi ko na minsan matake yung tropes niya, yung kapag, yung term namin dito sa community, web shit, yung mga ganyan-ganyan. Parang, na-outgrow ko na siya, parang ganyan. And lately lang ulit ako bumalik eh. Lately ko lang ulit siya na-enjoy. Actually, I think, ang nag-start sa akin, siguro Ni no Kuni, tapos, yun nga, Persona, tapos yung latter part, siguro at last year, yung I Am Setsuna, ganyan. Tapos tuloy-tuloy na. Talagang parang sabi ko, okay, na-miss ko na, nag-gets ko na ulit, nag-work na ulit siya sa akin. Ikaw ba, parang, kasi nabasa ko din dito sa profile mo sa RPG fan, syempre yung favorite mo na genre is yung JRPG, right? Meron bang ganun sa'yo na parang nakaramdam ka rin ng umay sa genre at naghahanap ka ng parang something new or bagong flavor na ipepresent nila? Ako actually, hindi ako nagkaumay. But more of like, nagkaroon din ako ng gana to try other genres. Lalo na yun nga, nung PS3 era, medyo konti talaga yung JRPGs. Kung meron mang RPGs, it's more mga Western. Pero nakikita ko rin kasi yung kapatid ko nun, siya rin yung more into Western RPGs naman. And parang nakikinood lang din ako nun. Pero back then, actually medyo naglalaro pa rin ako ng JRPG. Pero MMO. Naglalaro pa ako na ng FF14. Okay. Oo. So, dun lang ako busy the entire, yung during those years. Pero, yeah, outside of JRPG, yun, na-enjoy ko rin maglaro ng action games. Well, actually, naglaro din ako ng FPS once in a while. Or mga multiplayer survival games. Kung baga, parang na rin ako, na peer pressure din ako, lalo na sa mga time na may mag-i-invite maglaro na friend. Kasi parang I'd noticed then years ago, mas uso talaga dito sa Pinas. I'd say mas maraming naglalaro ng multiplayer games. Pero parang ngayon, I'm noticing na rin na ang dami na was gotten into single player games, lalo na nung nag-pandemic. Totoo. Nabanggit mo yung nababanggit natin yung Western at saka yung JRPG. Actually, nag-guest ako kagabi sa isang podcast, Comsat Boys, yung name ng podcast. Tapos nagtanong sila na parang, ano ba yung definition mo ng parang JRPG? Medyo challenging siya for me to answer, pero ang parang naging cap-out answer ko lang is, when you play it, you'll know it na JRPG to. Pero gusto kong iba to sa'yo yung tanong. Para sa'yo, ano ba yung JRPG at ano yung pinagkaiba niya sa Western? Well, apart from art style din and yung usual tropes when it comes to JRPG and West, I'd say mas grindy lang ang JRPGs. If yung malala yung mga random encounters, yung talagang yung grinding for getting an ultimate weapon and all that. Kasi, and I'd notice yung mga Western, a lot of them then are more linear. Yung style ng gameplay. Tsaka, more action-oriented compared to JRPGs na, meron namang mga action JRPGs, pero a lot of the, pag talagang JRPG sa akin sa utak ko, automatic inisip ko either traditional or turn-based type. Parang yun yung formula for me when I think of it that way. Yun yung differences nila between Western. Yung FF16 sa tingin mo JRPG ba siya? May mga magalit sa akin dito. I'd say it's a modern safe answer. modern JRPG. Pero siguro half na rin. I'd say kasi na parang the game is more
parang mas nag-adapt siya into the modern style or yung Western RPG style or Western games nowadays na parang sa God of War, Horizon, yung mga ganun. Yung, well, sa 16 kasi, very action talaga, full pack action. Kasi nga, even the combat director is, yung sa Devil May Cry. So, okay, fine. To be fair, I'll say hindi siya JRPG. Western siguro. Mas more Western. In summary. Actually, agree ako nag-agree ako doon na, and hindi yun kabawasan doon sa FF16 kasi na-enjoy ko rin naman talaga yung game. Tawag dito. Actually, meron pang, hindi naman siya parang naging debate, pero merong ako nabasa ng article na parang kahit si Yoshi P yata yun na parang parang weird daw sa kanila sa Japanese developer yung term na JRPG kasi they're just making an RPG. Pero ako naman bilang growing up na fan ng JRPG, parang hindi naman siya negative because parang ginagamit lang siya to separate or para malaman natin kasi pag sinabi natin JRPG, gets kagad natin kung ano yung game, right? Kung ano yung makukuha natin dun sa game na yan compared dun sa Western na RPG. Pero ewan ko kung bakit ganon. May idea ka ba kung ano yung pinanggagalingan ng ng devs? I think kasi yung parang for them ayaw nila na parang for them it became like a stereotype thing. Feeling ko. And then parang dahil nga nung 'di ba medyo nag-die down yung ganung klaseng genre. Tapos medyo nauso yung mga Western style. Feeling ko kasi they also wanted to market din sa West. Pero most of the time kasi talaga iba taste ng West compared to sa Japanese people. Parang kahit ngayon, sobrang buhay pa rin talaga ng yung ganung. Mas prefer talaga nila yung style na ganun, na JRPG style, yung mga traditional turn-based. Like, kunwari, ito, yung recent, lang, di ba, yung recent Game Awards, di ba, ang nanalo is BG3. Pero recently, nung nag-launch yung BG3 din sa physically sa Japan and all, maganda rin actually yung feedback. Pero, parang mas lumamang pa rin yung nung lumabas din yung Dragon Quest na Monsters, The Dark Prince. Parang yung sales nun, majority sa Japan. So, nung nag-launch din siya, nag-sold out din nun. So, parang, I think, yun yung reason na ayaw ni Yoshi P lang in a way na ini-stereotype. Kasi maybe to some people in the West, maybe some of them are not really a fan of yung ganong grindy style. A lot of them would complain, di ba, na parang yung mga ganong klaseng grind, parang waste of time daw. Parang might as well continue with the story. Bakit pa kailangan i-prolong yung may mga padding sections within the game, ganun. So, pero yun nga, nung sinabi niya rin yun, parang for me, parang I was also being careful when it comes to saying JRPG kasi parang it became negative nga during that time nung sinabi niya yun, di ba? Pero for me, I'd still retain using that word because I love it too. So same. Yung ang nakakalungkot lang dito, I mean hindi ko na parang maliit lang siya na sample size. Syempre wala naman ako parang data to back this up. Yung nabanggit mo kanina about sales and then yung preference natin when it comes to JRPG or yung style ng game, right? Parang lagi ko naririnig sa community sa Pinas, sa mga Facebook groups ganyan or sa YouTube din, sa Twitter, etc. na prefer pa rin natin yung turn-based, yung traditional, yung ganyan. And
yun sa BG3 sa Baldur's Gate and parang nanalo ng Game Awards and talagang umakot ng awards and sales din, etc. Pero pag may lumalabas ng mga games na traditional na JRPG tapos hindi ko makita, parang hindi ko maiwasan sa sarili ko na, asan kayo? Bakit hindi nyo binili to? Parang kunwari, Octopath Traveler 2, Chained Echoes, di ba ganyan? Yung Sea of Stars, nagkaroon siya ng parang peak talagang bumenta siya, right? Siguro dahil sa marketing and then ang galing din kasi ng Sabotage when it comes to parang libre siya sa Game Pass, libre siya sa PS Plus, tapos available din siya a la carte. Tapos ang mura din niya, di ba? Parang parang bawat slice ng pie meron sila. Ang galing lang ng part na yan. Kasi usually, di ba, pag available sila sa Game Pass, exclusive sila doon. Diba, parang ganun. Yung ginawa ng Sea of Stars is available sa lahat ng platform. Pero dun sa Tin, parang, ewan ko kung na-experience mo yun sa community mo, sa friends mo, sa timeline mo, na parang lagi mo nakikita na, the best pa rin yung traditional. Tapos pag may lumalabas, bakit hindi bumibenta? Parang the math doesn't add up. Parang, yun, loud minority ba tayo na gusto natin yung traditional pero hindi naman talaga bumibenta kasi ang bumibenta na is yung action. Parang ganyan. Yun nga Kaya, I think, yun yung one of the reasons din na bakit bakit sa Japan parang it became negative yung ganong pag-brand na pag-add ng word na Japanese before the word na RPG. I think kasi nga yung may ganong difference between other games. Pero kaya nga actually not this year Game Awards, pero yung previous year, natuwa din ako actually nung nakita kong na-nominate yung XC3, yung Xenoblade Chronicles 3. Kasi sabi ko, wow, finally a representation, di ba? Kasi nga sa Game Awards, usually it's just the Western type of games yung mga na-nominate. Like, actually, last year, I would also say na yung apart from Sea of Stars, yung one of the JRPGs that also shined was also Octopath. Yes. Traveler 2. So, it's nice. Lalo na ngayon na parang siguro nagbago rin taste ng people sa West. Pero a lot of them nowadays also likes yung ganong games. Which is why I'm seeing yung, or parang nagbabalik lang yung trend. Parang when it comes to fashion na uso dati yung gantong elephant pants, gano'n. Tapos biglang after a while, parang hindi na bagay, gano'n. Tapos after a while, babalik na naman yung loose pants. Gano'n. I think gano'n. Parang in the early 1990s, sobrang uso ang JRPGs. And then, nung mga nag-reach na to early 2000s, nauso naman ang mga action type of games or shooter games, multiplayer games, mga ganun. Tapos, feeling ko nagsawa na yung mga tao ulit. Tapos ngayon, gusto ulit nila ng mga story, mga heavy narrative kind of games na rin. So, which is nice. Tsaka tingin ko din, ito sa sarili ko lang din. I'm not sure kung parang mag-reflect to sa ibang listeners natin. Maganda kasi yung ginawa ng Sea of Stars and then yung Octopath Traveler. Kasi ako, as a gamer, tas parang maiksi na yung attention span. Hindi na nag-work sa akin yung ikiklik mo lang, okay, attack tapos atake siya. Kailangan interactive pa rin siya, kailangan active pa rin siya. Parang kunwari yung sa Sea of Stars, right? Kailangan may tamang timing ka para hindi ka lang nag-aantay na. Hindi ka pwedeng yung mag-CR muna or gano'n. Totoo. So, I think kailangan din nilang mag-innovate. Kumbaga, not necessarily din na kailangan nilang totally change ng action. May kailangan lang silang gawin dun sa pagiging turn-based nila. I think hindi ko pa nalalaro pero sinasabi ng mga kaibigan ko yung Like a Dragon, meron ding yatang ganun. Hindi, parang kailangan actually. Yun yung nilalaro ko ngayon. Nice yun. Hindi ko pa siya na-umpisahan kasi pero balak. Ang nilalaro ko kasi ngayon, Grand Blue Fantasy Relink. Kasi kakatapos ko lang nakaka-platinum ko lang ng Persona 5 Royal. Ang nalaro ko kasi yung vanilla. So, kaka-experience ko lang ng third semester and then kay Kasumi. After nun, nag-isip ako, ano bang lalaroin ko?
dediretso ba ako ng Persona 3 Reload or mag-Grand Blue muna ako? Kasi baka naman maumay ako magkasunod na dalawang Persona, di ba? So, nag-Grand Blue muna ako. May idea ka ba sa Grand Blue? Nalaro mo pa siya or na-try mo? Nalaro ko yung demo. Dinangag ko. Actually, meron din ako yung game, pero nasa backlog kasi nga, hindi ako natutuwa si Sega ngayon na sunod-sunod sila naglabas ng game. Tapos, halos lahat pa nang nilabas nila yung mga gusto kong kind of games. Or yung mga series na I'm a big fan of. So, tapos ano? Inisip ko nagmamanage na ako ng schedule na parang, okay, dapat eto muna, tapos ganito. Kaya nga ngayon, parang, alam mo yung, naglalaro ko rin ngayon ng Infinite Wealth, yung Like a Dragon. Pero parang, sobrang nag-enjoy din ako. Gusto ko rin siyang i-plot. Pero, iniisip ko, but kailangan kong maghabol kasi lalabas na rin yung remake. Yung Rebirth. Tapos nun, kaso hindi ko pa nasisimulan din yung Reload. Persona 3 Reload ko. So parang iniisip ko, okay, baka by the time natapos na ako sa Infinite Wealth, Rebirth muna, tapos saka na yung Reload. Kasi nga, nalaro ko naman dati yung P3. So, alam mo yun, least, kasi parang etong Infinite Wealth tsaka yung Rebirth, new story, somewhat, lalo na yung Rebirth kasi binago nila, diba? So, ayun. Ang hirap din, ang hirap mag-budget ng oras. Hindi ang oras, puti pera. Oh my God. Umaasa lang ako sa 30% ng Shopee. Yung discount. So, ayun. Nabanggit mo yung P3, no? I'm not sure kung may idea ka, pero kung sakali may idea ka man, sa tingin mo sino yung nag-fuck up nun? Yung release nila ng physical copy sa atin? Feeling ko, publication? Yung printer nila? Or feeling ko just someone in the staff. No one really bothered to check, to QA or finalize things. Kasi yung problem is, lahat ng packaging, they're all correct. The only thing that's wrong is the disc. So, feeling ko walang nag-QA or anything. So, whoever sino manager nun or whatever, sana may work pa siya. Sa tingin mo, di ba to related sa na province na tayo ng China? Di ba? Hindi naman. Actually, inisip ko rin yun. Kaso, apparently, hindi lang tayo. Hindi lang tayo. Sa entire Southeast Asia, kahit sa Malaysia din sa Singapore. So, parang, ba't ganun? I'd say also, it's the biggest fail release right now. Totoo. Nakakalungkot lang. Pero at least meron silang kagad. I mean, may update. Kasi tawag dito. Nagtatrabaho din ako sa customer service. Yung gantong issue is napakahirap. Paano mo siya i-compensate yung mga tawag dito, mga customers, right? Buti nag-release sila ng digital code. Nakakuha ako ng digital code na. Tapos kung mag-replace na sila ng physical na English version, much better sana. Maglabas na confirm naman nila. Pero sabi nila baka mid-March nila itry mag-ship. Pero as far as I recall, parang naman daw, we get to keep the physical disc that we have right now. Kasi nga, siguro hassle din yung isisoli natin lahat. Hassle pa yan. Oo. Tapos, kailangan pang i-check. Tapos, actually, hindi ako naawa sa kanila. More on naawa ko sa mga retailers dito. Yung stores dito, like yung mga nagdala ng game mo dito. Kasi sila yung nagdi-deal ng yung customer service when it comes to sa mga customers na nagalit or nag-return, mga riders na nag-deliver, ganun. Parang sila yung kawawa. Pati yung so, diba? Paano yung same din ba ang gagawin nila dun sa collector's edition? Di magiging dalawa yung copies sila ng CE or yung disc lang? Ay, feeling ko yung disc lang. Disc lang, okay. Baka too generous na yung lugi na sila talaga ng sobra. Feeling ko magpo-provide as long parang every purchase, maybe you have to really keep your receipt. Tapos, yun lang, magbibigay na sila ng
yung standard version, whichever console na in-avail mo. Totoo. So, may comment dito si Jacob Francisco sa Patreon. Sabi niya, may take here is never namatay yung JRPG, gaya ka nung sabi mo, Tin. But talagang niche yung audience niya ever since. Since most JRPGs are thriving sa turn-based combat for the past 20 years, tingin ko hindi masyado nagiging appealing to with non-JRPG gamers. Pero these past few year na introduce tayo sa mga improvements with JRPG genre, mostly yung HD 2D art style and transitioning to action-based gameplay, especially with FF series ngayon. So I think eto siguro yung mga catalyst na nakapag-introduce ng new audiences to JRPG. Syempre, great storytelling and music, hindi mawawala yan. Nabanggit natin kanina, no, yung sa FF. Kasi ako, fan ng FF, and parang nagkaroon din ng issue na dahil action-based na siya, hindi na to Final Fantasy or hindi na to parang ganyan, di ba? Pero yun kasi yung identity ng FF rin is yung innovative sila, nagpapalit-palit lagi ng playstyle, right? Pero ikaw, personally, kung dahil na isa sa mga favorite mo na genre yung JRPG, ano yung sa tingin mo na parang pwede pa nilang i-improve sa gameplay nila o sa style nila para mas maging appealing sa mas malawak na audience pero hindi naman ma-alienate yung tayo? Actually, nangyayari na yun ngayon eh. Like, when it comes to Persona 3 Reload right now. Kasi, dati, yung P3P pa, or kahit yung nasa PS2 pa ng P3, mas, alam mo yung dati talaga yung classic games, talagang ang lala ng grind. Pero, sanay tayo dun eh. parang we like that challenge kasi yung rewarding yung feeling. But then, I'd say kasi nga yung generation na nag-die down yung JRPGs, yun nga yung new set of players na new market na rin na hindi nila type yung ganun. So, ngayon, nakikita ko, when it comes to parang ganyan sa remake or ngayon sa, yung upcoming sa Rebirth or ngayon sa Reload, alam mo yung ang daming quality of life changes talaga. And not just sa controls or not just sa content, pero in-improve din nila na less grindy na yung game. I think yun yung parang middle ground when it comes to lalo na sa mga taong new to JRPGs. Para at least hindi sila mabigla or ma-turn off agad na, ay, ang tagal naman ito. Parang dami palang kailangan gawin para just to advance, ganon. Parang slowly easing them in na rin sa ganong style, I think. Para with FF16 din. I would also suggest na it's also a good start to it if you're new to the franchise, if you're new to FF. Pero sana nga lang, like the others, I hope they have this open mind na. Kasi siguro I can't also blame other players na yung who wasn't a fan of what happened to 16 kasi nga they're used to the old ones. Pero, ako kasi medyo, sobrang open-minded ako na ever since yung old titles ng FF, I've long accepted na FF will always be different every release. And it's no long, kung gusto ko talaga nung dating old games, I'd go ahead and play the old pixel remasters. And yung other games ni Square Enix, which is the Octopath series, di ba? There's so many traditional turn-based options to play. So, yun. I think ganun. I think natututo na rin yung Japanese devs ngayon na medyo nagkikater na sila to Western players or players who aren't into that genre. Nabanggit mo din yung pixel, no? Nagiging discussion rin namin to, and na-discuss rin to doon sa podcast na ginastan ko kagabi, na for me, ngayon, na medyo nakakaedad na, and yung attention span, right?
hindi ko to fina-fault sa technology, pero feeling ko yung technology naging reason kung bakit rumupok yung imagination ko. Parang ganyan. And I think isang reason din doon is yung, kunwari yung graphics, right? Kasi pag sa pixel art, andun yung room for imagination eh. Kasi hindi mo nakikita yung movement niya, di ba? Parang limited. Sa tingin mo, or parang magiging ano na lang siya, parang, anong tawag dito, novelty lang na, okay, pixel art, ganito, old style siya, pero talagang hindi siya na magpipik katulad kapag ultra realistic, ganyan? Hirap sagutin. Kasi mahilig din ako sa pixel art. But, I would say malaking factor talaga siya. Kasi, I have this friend na who's also into RPGs. Pero, hindi niya bet yung Sea of Stars. Kasi nga, hindi niya ma-absorb yung game through that kind of art style. I can't blame him din kasi hindi siya naglaro dati ng mga ganung kind of games. So, parang mostly lalo na yung those who started late lang na in 3D and super realistic which is almost yung mga AAA games ngayon puro ganun na super high definition and all that. Pero ako kasi I still find beauty in pixel art. So, parang with Octopath, yung Octopath sobrang ganda ng visuals. Sarap sa mata. Meron nga ako nabasa na tweet, I'm not sure kung familiar ka sa kanya, parang Prof. Noctis yung handle niya sa Twitter. Tapos parang ang sabi niya, dahil teacher siya, parang tinatanong niya, or parang ang thesis niya is, tayo na naka-experience nung ganong art style, most likely tayo yung willing mag-tolerate kahit sa bagong generation ngayon. Pero yung mga Gen Z na hindi na-experience yun before, most likely, hindi rin magkiklik sa kanila yung ganong klaseng art style. Oo. Hindi talaga. Like, kahit yung mga bata nowadays, parang, masyadong na rin sila picky when it comes to graphics. Right? Pero ang panonood ng cartoons. Pero ang counterpoint ko doon, which is nag-agree ako sa'yo, pero ang rebat ko lang doon, bakit nagkiklik sa kanila yung Minecraft? Bakit nagkiklik sa kanila yung Roblox? Siguro dahil multiplayer. Ako, yun yung feeling ko. Or baka parang nisip nila Lego, ganun. Hindi ko rin masagot yan. Kasi baliw na baliw sila sa mga Minecraft or Roblox. Hindi naman maganda yung graphics, hindi naman na-realistic. Yun nga eh. Pero, malaking factor talaga yung tech. Well, actually, kahit yung design ng JRPG in general, back then din kasi, kaya ganun yung gameplay and all. It's because of the tech that it can do lang. Tech limitation. Parang, dati kasi, yun na yung kaya ng mga devs or yung mga engines or whatever. So, lahat sila, ganun yung sunod-sunod yung combat or gameplay yung style. Yung kaya nagkaroon ng turn-based. Ganun. I think that's how I see it. Parang yung sa Pokemon nun, which I'd say Pokemon is a JRPG. I mean, every move you make there is literally turn-based. So, and kasi nga originate din siya, like inspiration from Dragon Quest, ganun. So, yun din yung factor eh. Malaking factor talaga yung tech before. Hindi ko natanong sa'yo kanina. Compared to nowadays. Sige, go, sorry. Go lang. Sorry, hindi ko natanong sa'yo kanina, nag-jump kagad tayo sa discussion natin. Hindi ko natanong pala, ano yung naging entry point mo pala sa genre? Ano yung naging parang, okay, ito yung game na nagpa-in love sa'yo dun sa JRPG, parang ganyan? Well, actually, hindi game eh. Kapatid ko. Okay. Well, I grew up kasi with two brothers. Okay. And then, yung both kuyas ko, mahilig talaga, lalo na yung eldest. And nag-start yung interest ko na dahil bunso ko. So, lagi nilang yung game time ko back then nung bata kami. Katiting lang. Tapos sila yung laging nag-hug nung mga
mga old consoles noon. Like, nag-start when it comes to PS1 yung mga nung nag-peak na uso din yung Suikoden. Lalo na Suikoden 2. Doon nag-start. Lagi nga ako nanonood na parang, alam mo yung dati, parang yun yung Twitch. Totoo. Pero in real life. Parang, inaantay ko yung kuya ko na, kailan ka maglalaro? Kasi manonood. Gusto ko rin manood. Gusto ko makita yung mangyari next. Tapos gusto ko rin makita yung susunod na nalalaruin niya. Ganun. Pero, I started playing na ako lang nung mga Breath of Fire 4. I'd say, nice. I think that was my first. Na yun yung pag yung natapos na nila, sige, ikaw na. Pwede ka na. Pwede ka na maglaro. Tapos, ngayon, nakakatawa nga. Kasi nga, ngayon, mas matanda na sila. Tapos ako na yung mas younger. And, ngayon, I have more time to play than them. Kasi nga, lahat sila busy na rin. Nagkaroon ng family, ganyan. Pero they still play. Pero, ngayon, baliktad na. Ako na yung mas maraming nalaro compared to them. Nabanggit mo din yung Breath of Fire, no? And, actually, yung 3 hindi ko kasi natapos yun. Stuck ako dun sa desert. Pero yung 4, I think natapos ko yan. Ang question ko dito, naalala ko lang kasi nabanggit mo nga yun yung Breath of Fire. Ano sa tingin mo yung old title or old JRPG na worthy magkaroon ng remake? Pero ang catch dito sa tanong na to, gusto ko yung parang hindi lang dahil gusto natin. Sa tingin mo yung parang mag-work rin? Ako talaga, yung number 1 game that comes to mind sa ganyan is Xenogears. Kasi, yung nangyari sa this 2 na it was clearly obvious na they weren't done developing the game. And they just had to release the game. I think it's one of those JRPGs na that really needs a remake kasi it needs a better treatment at this point. And sayang kasi ang ganda ng story. So, feeling ko nga ang daming taong magwawala pag in-announce nila yun out of nowhere. But, who knows? Lalo na ngayon natapos na yung XC3. Tapos, hindi pa natin alam kung ano yung next na gagawin ni Monolith. So, we'll see. Pero there are rumors actually na baka i-remaster yung Xenosaga. Yung Monolith ba? First party dev ng Nintendo or second party? I'm not sure kung meron silang... I think they're first. First, okay. I think. At ngayon, sila na parang sila yung pinaka-JRPG in Nintendo consoles right now. Kaya ko siya natanong kasi I think hindi ko sure kung sino may hawak ng IP ng Xenogears, kung Monolith or kung Sony. Ayun lang. Kasi Square din. Square pala. Sorry. So, yun actually. So, hindi ko rin sure. Kaya feeling ko yun yung problem. Kaya hindi mabalik-balik yun. Dahil na-dissolve na rin yung old team. Pwede. Kung ikaw yung may power din, i-remake yung Xenogears, gusto mo ba mag-stick siya doon sa turn-based tapos graphics na Octopath Traveler or totally remake ala FF7? Na parang remake. Action-based na siya. Or, honestly, mas gusto ko pa rin yung parang nangyari sa Sea of Stars na ganun. Or kahit sa Octopath. Mas gusto ko makaluma So, gusto ko pa rin, alam mo yung, this 2023, I'd say nga na pinaka-the best na ni-remake nila last year na that kind of treatment na HD 2D was Star Ocean. So, sana ganun actually lahat ng classic games. And I heard it was also it sold well. So, I'm pretty sure na a lot of people would still like yung ganung klaseng treatment of remake. Same. Nasa backlog pa yun actually. Hindi ko pa nalalaro yun. Totoo. Yung Star Ocean. Actually, hindi ko pa din nalalaro yun. Hindi ko pa rin nalalaro yung remake. Pero, kasi nga sunod-sunod, alam mo yun. Parang inuuna ko kasi yung games na hindi ko pa na-experience. Parang gano'n.
So, after a while na yan, pag medyo sabi ko actually, plano ko laruin yan. Kaso nga, sunod-sunod ngayon itong Q1. So, anong gagawin ko? Hirap. Ayun. Anong, kayo, sir? Anong prefer niyo? Remake? Kasi, remake tsaka yung ganong klaseng treatment. Kasi kung wala akong pakialam sa sales, kung yun talagang gusto ko lang, yung Lunar, kasi yun yung all-time favorite ko, video game of all time, Lunar Silver Star Story Complete. Tawag dito, tapos, di ko alam kung buhay pa yung kumanta, pero parang gusto kong ma-experience yung tawag dito, Wings ba, title ng Tsubasa, parang yung opening song niya, tapos yung kanta ni Luna, I'm sure kung nalaro mo yung Lunar, pero yung kanta ni Luna sa boat, gusto ko ulit ma-experience yun. Kahit treatment lang din, katulad ng sinasabi mo sa Star Ocean or sa Octopath Traveler, diba? Ganun. Gusto ko siyang ma-experience. Pero dun sa tanong na sa tingin ko mag-work, kasi parang napaka-niche ng Lunar, napaka-piling tao lang yung nakakaalam ng game na yun. Isa sa mga, parang dream ko rin yung pag nagkakaroon ako ng pera kung magiging available siya sa GLG, Geeky yata yung name ng page na yun, ng Collector's Edition ng Lunar. Kasi wala akong makita, tsaka parang nung naging available siya sa marketplace, wala akong pera pambili. Pero anyway, na-hype ako dun sa game na yun. Kasi rare na Rare na yun. Tsaka yung Lunar 2, Eternal Blue, yun, favorite ko yung dalawa na yun. Anyway, kung game na sa tingin ko mag-work, yung bebenta. Kasi siyempre, we all know, kung executives to kung parang, kung mag-greenlit sila ng game, kailangan alam nila na merong return, diba? Parang kikita yung game. Sa tingin ko, pero overhaul lang gagawin nila sa tingin ko gagawin nila. Siguro lang pumapasok sa isip ko, Thousand Arms dahil sa sa dating sim nila. Parang feeling ko papatak pa rin yun ngayon. Uso yung mga ganong dating sim. Yun yung may waifu ka, di ba? May mga ganyan-ganyan sa persona. I think mag-work yun kung maibebenta ng tama and upgraded na graphics, na gameplay, quality of life. Lalo na parang meron siyang specific na target market na gusto yung mga games na gano'n na waifu, right? You date. So, I think yun. Depende lang kung ano. I'm not sure kung nakanino yung IP nun. Hindi ko rin na maalala kung sino nag-develop. Hindi ko na rin maalala Exactly. Pero I would agree that that's also ang dami. Sobrang dami sa old PS1 library na dapat i-remake. Pero napansin mo rin siguro na nowadays sobrang daming remake and remaster. Ito na ginagawa ng mga devs. And I think it's also the reason kasi nga, binibili naman. Pera rin naman talaga kailangan nila to continue making new games or remastering or remaking these old titles. Yun talaga pinaka-drive din. I'd say. Tsaka, dagdag ko na lang din doon, syempre hindi ko naman pwedeng i-force yung community na parang, di ba? Pero lagi kong sinasabi na always vote with your wallet. Kung meron kang gustong game at gusto mo pang magpatuloy yun, bilhin mo. Di ba? Parang, kailangan hindi enough na maging vocal tayo na, gusto ko to. Kailangan natin magsalita through our money. Diba? Parang doon kasi mangyayari yun And yung mga port na yan, ako kasi Platinum Hunter ako, shoutout sa PlayStation Trophy Hunters Philippines na sa mga community na talagang okay. Kahit nga yung I think yung Wild Arms, yung nagkaroon lang sila ng parang trophy yun, achievement. Parang sarap ng balikan kasi dinagdag nila sa library. Kahit siguro yung Lunar, magkaroon lang ng port yun na parang magkaroon ng trophy list. Lalaking ko pa rin yun alam mo, ang dami nga na ang dami nilang kailangang ilagay na lang sa old. I kind of wish yung PS Plus na sub, kind of wish na andun pa rin lahat ng mga old titles na ganun. Tapos, kahit nga yung iba na walang trophy list, basta ilagay lang nila dun. Kahit hindi na magka-physical release, tanggap ko na. Pero, sana ilagay nila yung mga ganong games ulit. Kasi to make it more accessible for those who missed, especially to those na new lang in this genre, tapos na-enjoy pala nila. Tapos they missed out so many good ones from the past. So,
May mga games rin na parang na laro ko siya before tapos hindi ko pa alam na ganun yung genre. Kunwari parang roguelike. Ganito pala to. Tapos parang yun nga, dating sim. Kunwari yung sa Thousand Arms. Yun pala, may na-experience pala ako na dating sim through that game. Isa pa yung I'm not sure kung familiar ka, Azure Dreams ng Konami. Gusto din yun dati. Bumalik. Oo. Tsaka yung Rhapsody na JRPG, parang musical. Diba, yung binili ko rin yung nasa backlog ko. Binili mo siya na yung remaster na sa PS5 meron Meron? Yung Rhapsody. Oo, meron. Okay, meron pala. Bago lang, yung Chronicles. Nice. So, check mo. So, yan. Question 10. Ano yung favorite JRPG mo of all time? Ay, ang hirap na sagot yan tuwing tinatanong ako. Pero actually, Ultimate, medyo not going that far to 2D era. Actually, pinaka-favorite ko talaga ever was Dark Cloud 2. Oh, okay. Parang, ang dami talaga. Ang dami kong gusto. Like, especially in PS1 era. Pero, parang na-enjoy or most memorable gameplay ko rin siguro yung ganun. Kasi, mahilig talaga ako sa mga JRPGs na maraming ginagawa apart from the main quest. Gusto ko talaga ng baliw ako sa side quest. So, gusto ko na may mga fishing, crafting, cooking. Parang susui ko din na halo-halo din yun. Tapos gusto ko rin talaga yung ganong mechanics na may town building. Tapos gathering new party members. For me, yun yung mga aspects na what makes it as a JRPG din. yung part na yan, dun din ako tontuwa, I think, kung bakit parang nag-enjoy ako dun sa Ni no Kuni 2, yung meron silang parang bibuild ka ng kingdom, right? Pero siguro nakulangan lang ako dun kasi parang numbers na lang sila. Mas parang siguro kung may personality yung mga nire-recruit mo. Parang yung mga it's story. Like may interaction with them sana. Pero ang sarap kasi lang tignan, yung kunwari yung parang maggagera. Parang sasuy ko din doon, maggagera na gano'n. Super enjoy. Kaya looking forward rin sa Sana may ganon sa Eiyuden Chronicles ba yung title nun? Hindi ko sure kung merong ganon. Coming out Meron! Meron din mga ganon? Halos lahat ng mga gusto nating aspects nandun. Nice. Kaya, I feel like this actually last year I already thought last year was also big in JRPGs, pero I feel like this year is even bigger. Lalo na ngayong Q1 na sunod-sunod. Ito. Tapos susunod pa yan yung 100 Heroes. Finally, actually, it's releasing na rin. Ewan ko lang kung kailan i-announce ni Konami yung official release date ng Suikoden Remaster. Kasi lalabas din nila, no? Galing. Oo, pero kasi last time dinelay nila. Pero wala na silang sinabi until kailan ulit i-release. Yung Konami, sana hindi na sila mag-develop benta na lang nila yung IP nila tapos ibigay nila sa ibang developer. Ang dami nilang old titles na if they were only available right now. Na ibalik lang sana nila. But I guess we don't really know. Kasi medyo ang lakas ng kita nila with their Yu-Gi-Oh right now. Tsaka yung mga pachinko nila. So, I guess di na nila kailangan ng pera. kaya medyo problema. Medyo weird sa akin yung part na, di ba, parang kung napaka-importante sa inong IP, para at least kahit pa paano sana ibigay mo dun sa developer na merong pedigree. Hindi ko inaano yung kasi ang pinupunta is yung Silent Hill, right? Parang medyo weird sa akin na doon nila binigay sa gumawa ng The Medium. Gets. Di ba? Parang importante tong IP na to, sana man lang, I mean, nothing against dun sa indie dev, diba? Meron din naman silang galing or parang meron din silang resume about it. Pero Silent Hill to Nung nakita ko yung trailer, oh my God, parang hindi maganda yung feeling ko sa trailer ng Silent Hill 2 na remake. Actually, nung unang tinis siya,
medyo okay ako. Parang, kasi nga, ano lang, yung teaser, ganun. Tapos parang na-excite, ganun. Pero yung recent state of play ngayon, like, few weeks ago, or last week ba yun? Tapos pinakita niya yung gameplay trailer. Parang, it felt underwhelming din. Like, to be honest. Kasi parang, it doesn't feel like Silent Hill anymore. Yung OG na, and kind of felt like RE4 or something. Which is, I'd say also RE4 is a good RE. Pero, it's just not Silent Hill yung feeling. Pero, I don't know, sana they still work on it. Kasi sayang eh. Ako rin personally, I love the RE games din. Pero, ibang klase talaga yung Silent Hill 2 before. Totoo. Tawag dito, nabanggit natin kanina yung Breath of Fire. Isa sa mga parang nalulungkot ako dito sa Breath of Fire. I'm not sure kung babalik siya. Naloko ko yung Dragon, quarter ba yun? Yung 5. Yung 5. Hindi ko siya na-enjoy. Okay lang. And after nun, I think nagkaroon ng mobile game. Pero ito na lang yung kulang doon sa portfolio ngayon ng Capcom kasi I think nagkaroon din talaga ng renaissance yung Capcom after nung Resident Evil 7, tapos yung remake ng RE2, right? Tapos Monster Hunter. Ang dami na lang binabalik na lumang titles nila actually. Ito lang kulang yung Breath of Fire na lang, I think. Actually. Nag-ano nga sila recently, nag-Capcom survey sila. Tapos, sinagot ko dun talaga Breath of Fire. Well, meron dong top 3. Tapos parang pinili ko Breath of Fire. Tapos meron Dino Crisis. Kasama rin sa option ng survey. So, pero pinaka number 1 na pinili ko na yung tinanong nila which series should be remaster or remake. Nilagay ko rin dun, Breath of Fire. I think hopefully magparamdam in feeling ko ginigauge pa nila. Pero sana kasi recently din yung artist ng Breath of Fire, every now and then yung Twitter niya nag-upload siya ng new artwork. Laging paasa. Oo. So okay. Please. Nagpaparamdam ka ba? Kasi willing naman kami. Ayun. Willing to wait kahit gano'ng katagal and take my money, parang ganyan. Meron ngayon upcoming na JRPG na parang isa to I think sa pinaka ina-anticipate ko and galing rin ng Sega. Metaphor ba yung title nun? Ako din. Diba? Same. So, yun sana yung tatanong ko kung ano yung most anticipated mo na JRPG. So, in din ba? Or meron pang iba? Actually, this year talaga, for me, it's Metaphor. It's actually also Reload din. And then, Infinite Wealth. Actually, yung Rebirth ko nga medyo dulo. Not yet super duper anticipated. Kasi nga, alam ko na mabibitin lang ako doon. It's not yet a complete game. So, parang medyo siya, na lang sa likod. Pero, yun actually top 3 ko for this year. Same. Meron ako pero hindi JRPG. Isa talagang, hindi ko alam kung kailan ito lalabas. Pero willing to wait naman. Silksong. I'm not sure kung fan ka ng Hollow Knight. Yes. Oh kada Nintendo Direct, nag-aabang mga tao ng announcement. Wala pa rin. Team Cherry, so, na? Feeling ko, sa bagong Switch na yan. Nakakatawa nga dito, Tin. Bumili ako ng Nendo ni Hornet. Sabi ko, buti pa to meron na, nakalagay Silksong, pero yung game mismo wala pa. Pero yung game wala pa. Oh my God. Naawa ako sa, katulad niya sa mga super big fan. Tapos biglang, kada Nintendo Direct, yun yung chini-cheer. Silksong na to. Tapos biglang wala pa rin. Sel. Nabanggit mo yung Switch 2. And parang, hindi ko alam kung, wala pa naman siguro, wala pang official statement yung Nintendo, right? Parang may mga leak lang, tapos parang, puro leaks lang. Hindi siya OLED. yung screen. Ang tawag dito, ano sa tingin mo yung magiging improvement nun? Parang bagong, upgraded hardware lang, ganyan, or bagong gimmick, etc.? May mga rumors na parang, hindi na
tatanggalin na nila yung detachable Joy-Con? controllers. Baka, parang kumbaga, as a console na siya, pero nakadikit na dun yung control. Parang Steam Deck, gano'n. Parang, wala ka ng option to remove it. Pero I guess you have the option to pair a new controller with it, siguro. Siguro that's what they're gonna do. Siguro napagod sila sa yung mga Joy-Con dress problem kasi. Pero mabenta yun yung Joy-Con. Mabawasan na yung sales doon. Pero parang siguro naisip nila na lagi na lang nagre-reklamo yung mga tao. Tapos di nila ma-fully maayos yung ma-complete solution for that. So siguro ganun na. Yun yung parang narinig kong balita. Pero of course, nothing's confirmed yet. Pero I'm also thinking na it's still yung tech niya, upgraded na, pero it's still not as powerful as PS5 and the new Xbox Series X and S. Feeling ko lang. Feeling ko in between tech of PS4 and PS5 lang. Parang PS4 Pro, parang ganyan. 0.5, parang ganyan. Tsaka parang, I mean, hindi ko sinasabi to na parang to justify or parang i-defend yung Nintendo, pero hindi kasi talaga nila goal yun no? Yung powerful na device. Hindi talaga. They know people will still buy. Tsaka, lalo na ngayon, even though na, yan na nga, na ang tagal ng may bagong PS5 and new Xbox, until now, Switch is still powerful na in the market na a lot of people are still using their Switch or playing with their Switch. Kasi I also have to admit na ang ganda ng library ng Switch. Tsaka maraming JRPGs in the Switch. So, tsaka dagdag ko lang din doon, syempre wala naman akong parang, I don't know science behind this, no? Pero nung syempre, PlayStation yung main console ko. And then after yung lumabas yung Tears of the Kingdom, bumili ako ng Switch. Actually, yung unang Switch ko, binili ko lang din para sa Breath of the Wild. Tapos after nung natapos ko yung Breath of the Wild, wala lang akong gustong laro dito. Natulog, inalikabok. Hindi, binenta ko na yung Switch ko. Okay. At least. Tapos etong last year, nung lumabas yung Tears of the Kingdom, bumili ulit ako ng Switch para doon. Pero ngayon hindi ko na ulit bibenta. Diyan ka na muna. Okay. Tatago mo na talaga. Hindi ko alam kung paano i-explain to, pero may Nintendo Magic talaga di ba pag nilaro mo yung game, kahit mag-boot up ka lang, yung tunog lang nila, yung kung paano ka mag-select yung menu niya, yung parang may nararamdaman akong parang kokoro, parang yung puso ko parang kinikilig. Yung ganun, nag-exist talaga siya. I think hindi mahirap tong ma-explain sa hindi nakapaglaro ng Nintendo totally. Pero kung meron kang experience sa old games or dun sa old hardwares nila, makakamdaman mo meron talagang magic yung Nintendo. And they know how to do it. Parang ganyan. Sa kabilang banda lang, siguro, I'm not sure kung fan ka ng Pokemon. Meron kasi sa community na parang talagang, paano ko ba sabihin to? Maraming sinasabi na parang meron silang hiniling na improvement, ganyan, etc. Pero pag nalaglabas pa rin naman talaga yung Nintendo, bibilin pa rin naman talaga. Exactly. Alam mo, biktima din ako dyan. I mean, kasi I also love I love the old Pokemon games, to be honest. Pero I always still end up buying the new Pokemon games. Except siguro yung Arceus. Yun yung in-skip ko Siguro I was probably busy on other games. Pero I did play din yung Scarlet Violet. Pero hindi ko natapos, to be honest. Kasi medyo na-turn off ako in a way na parang players deserve more than this. Parang you're one of the richest developers. Tapos parang sayang kasi na parang ba't ganun? Parang it still feels like old tech. Yung new Pokemon games na. Ang sayang kasi ang daming bagong new Pokemons. I mean, gets ko naman yung mga ina-apply din nilang new style, like yung ganun medyo open world. Actually, which it's actually fun. Pero hindi na ako natutuwa sa quality-wise na yung ang daming bugs. Tapos, bakit ganun yung graphics? Mas maganda pa yung graphics ng mga old PS1 and PS2 games na binuboot ko. So, na nilalaro ko every now and
Pero grabe, ito yung release. Puno lahat ng game stores. Matagal lahat ng mga delivery kasi yun talaga yung the fastest selling lagi ko franchise. Lagi ko nako-compare yung ganyang behavior sa sa Chicken Joy na parang kunwari kahit sabi niyo sa akin na hindi healthy yung Chicken Joy, kakainin ko pa, bibili pa rin ako ng Chicken Joy. Ganun. Iba talaga hatak ng Pokemon in general. So, alam mo yun, ngayon diba may current issue with the Palworld. Honestly, I tried Palworld, pero it doesn't feel Pokemon to me, to be honest. It feels more of a survival kind of game na parang mga Rust or kaya feeling ko kaya rin siya pumatok kasi multiplayer siya. And apart from that, sana matuto yung Game Freak na parang ma-realize nila, nakakahiya naman, mas maganda yung kesa sa atin. Siguro next game, gagalingan na namin. Ganon. Kasi sabihin nila, bakit ako mag-upgrade? Binibili nyo rin naman. Yun, exactly. Diba? Parang sila least minimal effort pero ultimate cash gain. Ako hindi ako ganoon ka fan ng Pokemon. I think ang nalaro ko lang yung sa Game Boy Yellow yata, I'm not sure. Tapos nung bago yung Switch ko, pinahiram ako ng ni Silv, shoutout sa iyo pa. Ng Pokemon Shield. Tapos nung nilaro ko siya, syempre wala akong point of comparison kasi merong mga sinasabi na parang hindi na creative yung mga bagong design ng Pokemon ngayon. So ako hindi ko siya makita dahil hindi ko siya ma-compare. Wala akong point of comparison. Okay. Pero ang una ko napansin talaga doon, sabi ko, walang voice acting to. Wala. Di daw kailangan. Well, tama naman sila. Hindi nga kailangan kasi bumenta pa rin. My God. Kasi, paano ko ba-explain to? Yun yung parang sinasabi mo kanina na kaya they still keep making ng ganyan ng effort lang. Kasi people still buy it, diba? Yung parang katulad ng sinasabi mo kanina na if you want this genre to flourish or to see more games, buy it, diba? Parang, kasi ganun sa Pokemon intense ng fans talaga. Totoo. Tawag dito yung sa Pokemon kasi. Kunwari, gets naman, right? Kunwari yung dun sa Sea of Stars. Walang voice acting din pero nag-work din naman sa akin, nag-click din naman sa akin. Pero understandable yun, indie yun Baka wala silang budget about it, diba? Tsaka, ganun. Pero kasi, kunwari... nag-start as Kickstarter. Pero kasi, kunwari isang example na ang ganda ng voice acting, at least for me, lalo na iba't ibang characters. Yung Octopath, I'm not sure kung nalaro mo siya. Oo, nilaro ko din siya. Ang ganda nga. Diba? For that, for that na HD 2D style din. Hindi siya madalas na parang nabibigyan ng spotlight, pero isang gusto kong i-highlight doon is si Throne. Kung nalaro niyo yung Scarlet Nexus, I think siya din si Kasane. Kung tama yung memory ko yung voice actress ni Kasane sa kasi dun sa Scarlet Nexus may dalawang character din, nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki, pero yung babae si Kasane. Yung English? Yung English. Ang galing. Interesting. Pero nilaro mo ba siya ng Japanese, yung voice? English din. English pero din. Yung Scarlet Nexus kasi, hindi ko natapos. Hindi ko natapos, okay. Ano yung unang character yung nilaro mo doon? Yung lalaki or yung babae? Yung lalaki. Yung lalaki, okay. Dapat nga ata yung babae. Hindi ko na matandaan yung sa lalaki, pero yung babae kasi yung nag-ano sa akin. Yung parang tumatak. Oo nga yun din yung parang advice ng ibang kilala ko naglaro. Siguro kasi hindi rin ako masyado fan ng mga yung medyo visual novel-y type na pag hindi ko sila nakikitang gumagalaw, hindi ko na-appreciate. Yung pag may mga conversations, tas bibig lang yung gumagalaw. Ganun. Parang gusto ko nang kahit yung sa Octopath na talaga may cutscene na may mangyayari. Ganon. Mas into that ako. Yun din yung attention span ko. Parang yun yung limit ko. Kaya siguro hindi ako masyado into visual novel games. Pero selected lang. Yun yung issue ko ngayon sa Grand Blue Fantasy Railing kasi meron tinatawag na Fate episodes. Gusto ko yung mechanic na kapag in-acquire ay pag
anime yun, kung parang babasahin or i-activate mo yung Fate episode na yun, merong added sa stats mo. Kaso ano lang siya talaga, picture lang, tapos voice over lang. Sabi ko, ano to, PowerPoint presentation? Talaga, kahit ayoko, in-skip ko na lang. Tinipid. Ini-skip ko na lang tuloy siya. Parang ngayon, sabi ko nasasayangan ako sa sa may ganitong part. ganun pala sila. Meron kasi sa demo, hindi ko nakita yung ganun. So, hindi ko pa na-try. Pero yung after a while. Pero yung sinasabi mo na yung dialogue, na-enjoy ko siya. I'm not sure, hindi ko pa kasi natapos yung Tales of Arise. Pero sa Tales na-enjoy ko yun, yung mga ganung dialogue na Ay, actually, oo, yung mga parang short skits. Oo, na-enjoy ko rin siya sa Arise. Ayoko lang ng majority, puro ganun. Yung wala ka na nakikitang gumalaw. Parang tinipid sa animation. Gano'n. Pero, gets ko rin naman yung iba why they also like that. Kasi yung lalo na yung mga mahilig magbasa. Gusto rin nila yung ganun, yung may freedom sila for imagination. Totoo. So, Pero sa akin, hindi na siya masyadong nag-work, lalo na kunwari yung mga exposition, yung mga lore, babasahin ko sa compendium. Parang, oh my God. Mabilis. Skim na lang. Totoo. Tin, sorry, ang promise ko sa'yo is 1 hour lang, pero last 2 questions. Sige, go. Nakita ko na dun sa profile mo sa RPG fan na fan ka rin ng Tales, right? Anong favorite mo na title sa Tales? Abyss. Kasi yun yung first na nalaro namin ng kapatid ko. Pero, okay, fine. Siguro, when it comes to nostalgia, Abyss. Pero pinaka-favorite ko talaga na na-enjoy ko before was Grace's F. Nakalak siya sa PS3, di ba? Walang other way to play it, di ba? Yun yung game na na-enjoy ko lang sa PS3. Well, na-enjoy ko rin yung 13 series, pero outside of FF franchise, yun yung JRPG na na-enjoy ko. Kasi, nagustuhan ko, gano'n din, meron nga actually mga short skits and din dun, parang sa Arise. Pero, na-enjoy ko siguro din yung story in general, pero, pati rin siguro yung characters na parang medyo childish, pero charming pa din. Yun yung sa akin. Sa'yo ba, sir? Kung nostalgia, syempre, ihiwalay natin yun. Kung nostalgia, syempre, Tales of Destiny ako, yung sa PS1. Gusto ko si Stan, yung sword dyan, yung mga weapons nila doon. Pero, I think, ang pinaka-favorite ko, yung walang nostalgia, Vesperia. Gusto ko kasi yung tawag dito si Yuri. Parang I think first to na Tales na yung protagonist niya is hindi parang textbook good boy. Kasi I'm not sure kung nalaro mo yung Vesperia. Pero si Yuri kasi doon parang may side siya na na parang kina-question niya yung morality, ganyan. And nakakatawa yun sa JRPG kasi usually, di ba, pag JRPG, okay, gigising ako ng nanay ko tapos i-save ko yung mundo, parang ganyan. Yung mga ganong bale minsan sa protagonist, super na-enjoy ko yun. So, yun, Vesperian. Doon sa PS3 naman, nalaro ko din yung hindi ko nalaro yung Graces, pero nalaro ko yung Exilia. Cilia. Si Jude, tsaka si Mila, parang ganyan. Last question ko sa'yo, kasi nasa backlog ko rin yung Xenoblade. Actually, meron akong mga franchise na gusto kong lakin ngayon kasi nasa ako ngayon, parang nasa JRPG Hyperdrive ako ngayon na ayoko mawala kasi parang natatakot ulit ako na baka hindi ko na ma-enjoy itong genre na to. Pero sa kabilang banda, natatakot rin ako na baka maumay naman ako, baka ma-burn out naman ako. Parang ganyan. Pero, meron akong tatlo na parang franchise na pinag-iisipan na ano kaya dito yung uunahin ko. I'm not sure kung nalaro mo, pero kung may idea ka, parang feel free to give your insights, no. Unang-una, Yakuza, kasi yun yung bago ngayon, yung Like a Dragon, tapos JRPG based na siya. Second is yung Xenoblade. Meron na akong bala niya. Hindi ko pa lang nilalaro, pero meron na akong copy ng Xenoblade, yung Definitive Edition. Next is yung Trails. So, tatlong JRPG na parang super interested ako and laging binibida sa akin ng community. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kung may idea ka doon sa tatlong game na yun, tatlong franchise na yun, ano yung sa tingin mo na parang ibebenta mo sa akin na, ito yung unahin mo to, ito yung laruin mo? Hindi ako exactly sure sa personal taste mo. Pero, ang insights ko dyan,
Ang downside with Trails is that they're all connected. So, ang hirap kasi you really have to start from the very beginning, which is yung sa Sky. And ang problem ngayon is wala pa ring port yung Sky. Nasa Steam siya. Pero if you're like a PS fanboy din na still hoping na actually in the future medyo na hint naman na ni Nihon Falcom yun na it might come soon. Pero ako rin actually na parang hindi rin ako maka-advance sa Trail series dahil for that reason kasi you have to play them in order to fully appreciate or lalo na kung if you're strict when it comes to following yung mga ganung timeline and stories. And siguro yun din kasi napakadami ng Trails games there. So, ang bentahe nga kasi sa akin ng kaibigan ko kung I'm not sure kung familiar ka sa One Piece. Para daw siyang One Piece sa world building tapos may payoff naman din talaga daw. Oo. And ano rin siya slow burn kasi siya na parang at first dialogue heavy din siya. So at first parang medyo mabagal pa yung pacing. Pero yung as it goes on, dun, yun nga, yung katulad ng sabi ng friend mo, yung payoff talaga after a while. So you really have to, tas mahuhook ka na. Yun din yung sabi rin ng partner ko, tsaka yung mga friends ko rin na nakalaro. And yun lang yung insight ko for Trails. For Yakuza naman, I'd say if you're also new to the series, pero since you're not really into sa mga action style, which is the old Yakuza titles, I would also suggest na you can just hop on to Like a Dragon 7. And from there, pwedeng you can just get to know yung lore ni Kiryu from reading up stuff. Pero ako kasi I also started with 7. Okay. And sobrang na-enjoy ko siya. As in parang it has all the classic JRPG mechanics. So I think you would also like it. Pero for those talaga na who's tempted to play Infinite Wealth agad, I would highly discourage no. Please play 7 first. Kasi sobrang connected talaga yung story and all. Parang ang dami mong mamimiss out if you jump agad to Infinite Wealth. Actually, nagkaroon ako ng plan niyan. Parang sabi ko dun sa community, okay lang malaking ko yung Infinite Wealth kagad. Parang gusto ko siyang i-take na gagawin ko na lang yung Like a Dragon or yung 7 na parang after a while. Parang siyang flashback. Parang ganun. Pero ikaw, I mean, it's still optional. Pero ako lang, lalo na ngayon na I'm playing Infinite Wealth, sobrang dami talaga. Throwback na flashback to 7. Kaya parang, I feel like parang missed opportunity yung Then, ano yung isa? Xenoblade. Ayun. Ito naman, I would suggest, this is also a super lengthy game. This entire series. I would suggest din, ako kasi nung nilalaro ko to, I play it in between other games. Kasi baka may chances are na since it's a very big game din na matagal din talaga. Minimum actually is 100 hours. Na parang sa mga, pero kung sanay ka naman sa mga parang sa Persona, ganun din naman eh. Pero, yun yung tackle na masasuggest ko is konti-kontiin mo siya along other games. Parang in between. Pero, yun nga lang, kasi may mga other people. Ewan ko kung ganun ka rin, sir, na parang hindi ka makakatalon to this game not unless you're done with this other game. Kasi may ganun din ako. Pero exception ko yun when it comes to Xenoblade series. Kasi nga dahil they're very long din. Pero honestly, if gusto mong hindi siya kasing lala compared to Yakuza and Trails na yung story, you really have to be playing the first one na parang highly recommended that way. You can immediately jump to XC3 actually. Tapos ikaw na lang ikaw na lang mag-flashback
sa XE1 and XE2 at your own pace. For me, I think. Hindi siya kasing... marami pa ring mga things na connected along with it. Pero, I think XE3 is fine to jump straight agad. Magkakaiba ba sila ng bida? Magkakaiba. Okay. So, it's fine. Parang same universe lang, pero magkakaiba ng bida. Okay. Gets. So, yun. Bahala ka na lang siguro mag-determine yung mga insights sa sinabi. Ang hirap mag-decide. Lalo na, di ba, parang limited yung time natin, right? Tapos gusto mo pa mag-invest ka ng time. Talagang gusto mo na. Kasi, I'm not sure kung meron kang gantong ring ugalit din. Pero, sana hindi siya magtunog na parang privilege. Pero, mas valuable na kasi sa akin yung oras eh. Kung parang, bumili ako ng game, nilaro ko siya, $70, di ko nagustuhan. I-let go ko yan. Hindi na katulad before, nung bata tayo na, kailangan kong gustuhin to, binili ko to eh. Parang ganyan. Ganyan. Ngayon, let go na ako. Ganun din. Lalo na ngayon na, kasi nga as we got older, we have more games. Pero wala naman tayong time. Yun yung problem. Dati, we can barely buy a game kasi ito lang allowance mo or ito lang na-save mong money. Tapos, parang dati nga, nire-replay mo pa para masulit. Tapos ngayon, wala ka na, ang hirap. Ang hirap na humabol. In-accept ko na lang na hindi ko na kayang laruin lahat ng gusto kong laruin. Lalo na kung, alam mo, I'm so happy that JRPG is thriving ngayon. Pero, at the same time, umiyak na yung wallet ko. Tsaka umiyak na rin yung oras kong maglaro. Kasi as much as possible din, gusto ko rin laruin yung mga series na gustong-gusto ko agad. Kasi ayokong ma-spoil. So, pa yan. So, yun yung problem ko nowadays. Pero, it's not really a problem. I'm just happy in general na ang dami nating options nowadays. Parang parang nakita ko yata sa timeline ko yung meme na, binili ko ng $60, I have to enjoy it. Parang may meme na, ganun. Totoo rin yung sinasabi mo yung sa spoiler. Parang kaya I think goal ko na ma-platinum yung Grand Blue Fantasy Reeling bago lumabas yung Rebirth kasi titigil lang mundo sa Final Fantasy for me. Hindi pwede kasi baka ma-spoil ako. Naka-media blackout na nga ako, hindi ko na pinanood yung trailer, hindi ko din-download yung demo. Gusto ko siya ma-experience na first hand paglalaro nung game. Lalaki mo rin ba siya? Actually, yun yung plano kong laruin after. By the time siguro, tapos na rin ako actually, patapos na ako sa Infinite Wealth. Like, I'm in the last chapter, literally last area. Pero, I still have time, pero iniisip ko nga na pag ini-start ko naman yung reload, mabibitin ako sa time kasi nandiyan na yung Rebirth in a while. So, baka try ko na lang gawin yung trophies for Infinite Wealth before Rebirth. Ano ka ba? Parang lahat, paano ba i-ano to? Trophy hunter ka ba? Or parang depende lang kung gusto mo lang yung depende lang ako actually. Kung talagang gustong-gusto ko. Parang sa Sea of Stars, yun talaga pinlat ko kasi sobrang nagustuhan ko talaga. Sobrang na-enjoy ko. Parang, I wanted more. So, sinipag akong gawin lahat ng trophies nun. Tapos, yung sa 16, I also enjoyed 16. Pero, minsan, nasa-stress ako pag yung may mga requirement to New Game Plus. Yun yung parang, kakagaling ko lang sa emotional turmoil sa 16. Parang hindi pa ako ready. Ulitin ulit yun. So, babalikan ko yun pag lumabas na yung bagong, yung Rising Tide na DLC. Magandang plan. Parang maganda nga yun. I-plot ko na lang siya pag para ma-refresh rin ako dun sa story nung FF16. Exactly. Dun ko na lang sorry, tinlast na talaga to, promise. And kayo guys, pwede na kayong umalis kasi meron akong spoiler about FF16. Magkakaroon siya ng DLC, right? Tapos parang meron akong nabasa na parang Twitter or parang interview ng gumawa isa sa mga dev ng DLC na parang I'm not sure kung ganito yung context na parang mas magiging hindi na siya questionable yung ending. Parang isa-set into stone kung ano talaga yung nangyari. Pero ang question ko sa'yo, sino ba sa tingin mo yung nagsulat ng libro sa ending ng FF16? At sino yung buhay?
Si Clive ba or si Joshua? I think it's Clive. Mm. In denial ako na namatay siya eh. Or quote-unquote namatay. Pero I think it's Clive. Parang pero alam mo yung ganong classic I wanted to ako naman I'll ask you. Na satisfy ka ba na ganong open ending? Paano ko ba explain to? Depende sa depende sa game, depende rin sa content na kinukonsume ko. Pero most of the time nag-enjoy ako sa ganun kasi nagke-create siya ng discussion. Merong kasing game na okay, hindi naman kabawasan doon sa ganda ng game pero tapos na siya, hindi na siya napag-uusapan. Diyan na siya. Pero ito kasi FF16, actually doon nagulat ako sa FF16 kasi akala ko parang clear na si Clive yung buhay. Kasi nga, And may nakausap ako, gumawa kami ng spoiler cast, tapos nakausap ko yung si Kuya Ball, si Raiji, si DP1, Daddy Player 1. No? And iba yung read nila. Ang read nila is si Joshua yung buhay. Tapos nag-present ako ng mga, hindi, nagawa niyo ba yung side quest na ganito? Sabi, ibinigay yung Quill, siya yung susunod ng story, ganyan-ganyan. Tapos sabi iba rin yung take nila. Oo, tapos si Joshua sabi niya, hindi niya kaya mag-revive kasi yung power ng Phoenix, ganyan-ganyan. So, gusto ko siya, yung ganun, kasi nga nag-create siya ng discussion, pero ang pinakaayaw ko sa ganito is, kapag ginawa mo na ganyan na open-ended, wag yung biglang maglalabas ka ng DLC or ng patch or parang statement yung mga developers, hindi, eto talaga yung canon. Kasi nawawala parang okay. Ako na parang inaccept ko na open ending, ba't nyo sinagot? Ganon. Tapos namamatay yung discussion kasi babalikan ka ng kausap mo na, eto yung canon eh. Yung parang, ito na yung pinagtatalunan natin last time, di ba? Ako yung tama. We'll see. Tsaka, actually, hindi ko nakita yun actually, yung tweet na yun. Pero all I know is yun nga, magkaka-answers nga daw tayo. Pero, I'm also looking forward to it. Pero personally, na-satisfy ako sa ending. I like the ending. Yung ganun din na, you have this freedom to think, anong nangyari? Sinong nagsulat? Bakit hindi natin nakita yung buong katawan ni Clive na yung mga ganun. May mga nabasa pa ako ng mga random theories na maski yung buwan, iba daw yung parang I think hinayaan na lang din nila rin yung na ganun yung ending. They also wanted na for fans to think of whatever they wanted. Isang example ng ganyan din na sabi ko parang medyo na-disappoint ako kasi after finishing Persona 5, I'm not sure kung natapos mo na siya pero baka medyo spoiler to. Sabi ng kaibigan ko, pare ang canon na partner ng bida is si Kasumi. Sabi ko, ba't naman ganun? Sana walang ganun. Kasi nasira yung nasira yung parang sabihin to, medyo nakakaya. Pero ang bias ko kasi si Futaba. Siya yung gusto ko. Inaasar ako palagi ng community kasi parang favorite ko rin actually si Futaba. Kasi bata daw siya, parang younger sister, bakit ganyan yung type mo, parang ganyan. Anyway, alam mo yun, yung pag naglalabas kasi sila ng ganun na statement or canon sa ibang media, kunwari kung sa anime man na-confirm yun, nasisira yung yung experience ko personally. Hindi rin ako actually nagbabasa yung mga alternative na mga ganong anime or comic. Kasi di ba ginagawa nila minsan when it comes to other games. Minsan pag kunwari satisfied na rin ako sa ganong ending or ganong nangyari, ayoko na rin. Isa pa, sorry, mahaba tayo. Pasensya ka na, last na. Hindi kailangan ko sabihin. Mas gusto ko yung ending ng FF15 as it is. Sana hindi na naglabas ng mga story na ganito yung ayoko ako din, personally, yun yung, actually, yun yung naging ko lang issue with 15 na parang, yung marketing kasi nila and yung naging style nila na ibenta yung game is hindi ako fan na ni-release nila episode by episode. Kasi by the time na natapos na rin ako ng 15, parang I wanted also more pero in a way na parang ang tagal ko pa mag-aantay pa isa-isang release ng episode. Actually, hindi ko na nga nalaro yung latter episodes hanggang
kay Gladio lang ako kasi hanggang dun na inaantay ko. Tapos after that, nag-move na ako to another game. And then hanggang sa ngayon, nasa backlog ko na yung lahat ng episodes. So, siguro one of these days. Pero yun lang yung naging problem ko sa 15. I think it could have been better if it was released ng full na at one go lahat yun. Pero I guess kasi naging marketing tactic nila yun. They wanted more money. Sayang yung budget. Sana yung budget nila sa Kingsglaive, nilagay na lang dun sa game. Yun nga sayang kasi sa totoo lang. It was one of those na highly promoted din eh. Totoo. Ang tagal kasi diba from versus 13. Tapos biglang naging ganun. Ang ayoko lang dun sa FF15 or parang yung discussion about sa FF15 is yung meron ako nakikita sa mga community or sa Facebook groups, sa Twitter, etc. na parang masyado nilang ini-hate si Tabata. Hindi ako Tabata apologist, pero parang gusto ko lang i-defend yung tao kasi sa lahat ng ginawa ni Tabata na game, parang lagi siyang taga-salo. Kunwari, hindi niya IP, hindi niya baby. Parang kunwari yung sa Parasite Eve birthday, siya rin yung gumawa nun. Yung sa Type 0, siya rin yung gumawa nun. Tapos ito, from Nomura, tapos pinasa sa kanya. Tapos yung parang yung blame laging napupunta kay Tabata kasi ganun. Ngayon, umalis siya sa Square. Hindi na siya part nung Square. Parang ganyan. Speaking of, actually, parang recent lang, parang last year. Nakita ko yung company niya or yung in-start niya. They're making a new RPG. But nice. I don't know what it is. Pero it's Tabata. Siya ang head? Siya nag-helm nung nice. nung studio na yun or something. Pero they said there. Pero ang weird lang kasi sinabi nila dun parang adult only. Parang ganun yung description. So inisip ko, mature ba meaning nila or yung other meaning? So parang maling translation yata yung yun nga, baka maling translation din from Japanese text. But we'll see kung ako rin generally sa FF franchise. I love turn-based. Pero honestly, I also love action RPGs. Parang sa Nier. Parang very open-minded din kasi ako talaga na I like the thrill na they always come up with something new. Kaya actually, na-enjoy ko rin naman yung 15. Na-enjoy ko rin actually nung lumabas din yung Zodiac Age noon. Kahit tapos even the 13 na ang daming umayaw. Ako personally na-enjoy ko yun. Kaya even when 16 launched, alam mo, imagine mo, if 16 launched, tapos ganun yung story, pero it's in the traditional style. Tapos na medyo open world. Tapos with all that kind of sphere grid and all the stats and parang ganun. I feel like a lot of people would have walang haters or pero I like the change. Gusto ko na nag-iiba-iba sila. Kasi naghanap naman ako ng ibang lumang style na ang daming options nowadays, lalo na with Octopath. Totoo. I think yung perfect Mary or parang para to appease yung fans, I think personally, is yung sa FF7 remake May pagka-turn-based siya, napapatigil mo tapos action-based. Nabanggit mo, sorry, alam ko, Franz, umaba yung episode. Okay. yung sa FF13 kasi, ako, na-enjoy ko rin yun. Ito yung part ng game na, part ng gamer, na parang journey ko na, hindi pa ako masyadong cognizant sa reviews, sa community, sa social media. So, nung nilaro ko yun, na-enjoy ko din yun, only to find out na divisive siya. Parang ang daming din nagkagusto sa kanya. And ako personally, ang pinaka-favorite ko na combat sa lahat ng FF is yung sa Lightning Returns, yung nagpapalit-palit siya. Oh, same! Yun yung, kaya favorite ko yung sa buong trilogy. Pinaka-na-enjoy ko yung Lightning Returns. Because of that. Kasi na-enjoy ko yung nagpapalit-palit ng class, tas costume. It reminded me of 10-2. A bit. Ganun. Tsaka siya, kung parang mag-zoom out ka or parang i-analyze, hihimayin mo yung gameplay ng Lightning Returns. Parang siyang rhythm game .
Di ba? Actually. Yung kung paano ka magpalit-palit, kumbaga parang i-stagger mo siya, tapos biglang yung damage, etc. So, super na-enjoy ko yon. Pero I think hindi siya na-enjoy ng majority. Diba? I still think din na the entire 13 series also had the best combat. For me din, personally. Pero, I also understand bakit hindi nagustuhan din ng iba. Medyo in a way for me, I think medyo naging poor yung quality when it comes to writing or yung storytelling din sa 13. Because honestly, it was also confusing. Convoluted kasi. Yung falsi, lasi, ang dami kagad mga terms na, ano to? Ang daming ganon. Exactly. So I had to read up din while playing a lot of, para ma-fully digest ko na, yung mga nangyayari. So, gets ko rin yun, kung bakit it was divisive. But, kaya ang ganda ng ginagawa ngayon ng ginawa ng FF16 tsaka ngayon ginagawa din ng Grand Blue is yung kunwari may dialogue tapos merong term na most likely hindi mo gets. May pipindutin ka parang square tapos biglang may explanation. May explanation siya, may glossary siya na parang ayun pala yung tinutukoy nila dito. Ito pa yung ibig sabihin ng lasi, ng falsi. Hindi yung parang pupunta ka pa ng menu. Titignan mo yung Sobrang na-appreciate ko rin yung ganung dinagdag nila sa ngayon. Which I actually think a lot of yung mga story-driven na heavy games, dapat may ganun talaga. Anong personal favorite mo na FF? 9. Nice. A lot of people love 7, but I love 9, actually. Nice. Yung partner ko rin parang madalas nagdi-discuss din kami kasi siya talaga super 7 fanboy. So, kaya ngayon nga actually with we'll see ngayon with Rebirth and or pag natapos na yung entire trilogy, I might change my mind, but we'll see. That's why I'm really hoping na sana lumabas din yung FF9 long time rumor remake. Yun na lang yung hindi nagkakatotoo doon sa Nvidia leak eh. Kung tama yung memory ko. Diba parang yung FF9. Ako naniniwala ako na totoo siya, pero hino-hold out lang ni Square kasi nga sunod-sunod yung nilabas nilang 16, tapos ngayon itong Rebirth. I feel like gusto kasi nila yung parang every time mag-release sila, saka sila magtitis ng something new that they're doing. Kasi parang gusto nila may nilolook forward lagi yung fans. So, and nagme-make sense rin. Sir. Nagme-make sense rin nagme-make sense rin naman siya kasi sa marketing cycle, right? Ayaw mong parang matabunan yung isang game na pinopromote nyo. Parang ganyan. Ang issue ko lang, hindi naman issue, pero medyo worry ko sa FF9 remake is kung paano nila gagawin yun. Kasi charming yung mga characters, right? Yung art style niya, yung parang chibi na hindi mo maintindihan, di ba? Paano mo itatranslate yun sa remake? Ayoko maging ultra-realistic sila. Ayoko rin naman na, ewan ko, doon lang ako medyo nag-worry. Baka mawala yung charm ng mga characters. Pag ganun. Pero ako favorite ko naman kasi FF10 yung pinaka-favorite ko na. Ang ganda rin naman kasi ng 10. Yung story nun, oh my god. Favorite ko rin na character si Yuna. I think yun nata pinaka-most played ko na yung ni-replay ko. Pinalatan mo ba yan? Hindi naman. Parang nilaro na nga, hindi ko naman plan. Pero parang nilaro na nga namin ng mga kuya ko yun nung unang release. Tapos nilaro ko ulit nung sa PS3. Meron ulit ako ngayon sa Switch. Parang, you just don't get tired of it. Totoo. Tapos dumadaldal ako. So, kanina pa ako nagsasalita na hour lang. Kakwento ko lang kasi fan ng FF, no? Parang, I'm not sure kung na-experience mo na, pero kung fan ka ng FF, sana ma-experience mo siya. Ikukwento ko lang. Nung narinig ko sa Distant Worlds, yung Tuzaner card, holy shit, umiyak ako, literal. Grabe yung emotion doon sa sa moment na yon. Grabe, iba yung mga music sa FF talagang. Actually, sir, spot on yung sinabi nyo kasi big fan talaga ako ng mga video game music. As in, iba, they collect a lot of yung mga CE figures, gano'n. Ako, I collect video game music. Mga nice. OST, tsaka vinyl records, yun. Yan, meron din ako yun. Paulit-ulit na yan, hindi ako naumay sa Tuzaner Kanda yan.
Parang, nung, last year din, parang, umalis din ako ng Pinas and I visited a friend. Pero along that trip, nanood ako ng parang yung 35th anniv na piano orchestra ng tas pinlay din. Halos mangiyak-ngiyak din ako. Nanonood. Dun, yun yung mga talagang na-enjoy ko. In general. Yun yung feeling ko na biggest factor din sa pag-hook ko sa franchise kasi sobrang ganda ng music ng FF. Totoo. Every single time, no fail. Last na. Hindi ko na sasabihin yung last kasi umahaba na tayo lalo. No, tawag dito. Gusto ko din yung sa wala naman FF na hindi ko nagustuhan yung music. I think yung isa lang na medyo, I think marami kasing cook sa kitchen is yung sa FF15. Parang, I think, di ba si Yoko Shimomura yun nandun, tapos may ibang composer din. Siya. Pero gusto ko din yung Apocalypse Noctis doon, yung Somnus, etc. Isang game na I think super ganda rin ng music. I'm not sure kung meron kang record nun, yung sa Nier. Holy shit. Weight of the World. Oh my God. Speaking of, this March, manonood ako ng orchestra ng Nier. Finally. Kasi dati, saan yun? Sa Bangkok. Oh my God. Finally, dati kasi, ano siya, nung pre-pandemic, nag-announce sila. Tapos biglang, na-cancel ako kasi nga, nag-lockdown. So sad. Tapos ngayon, finally, since I guess okay na lahat, they brought it back. So, ginrab ko na yung chance ko. Talagang yung sinave kong pang-budol. Ayun. Sa Bangkok yung pinakamalapit nila? Wala silang parang SG or Bangkok na yung Asian nila. Yun lang. Tapos the rest, puro West kasi. Oh my God. Yun. Babalitaan kita dun. Talaga. Parang bigla ka nainggit Oo. Kasi isa pa yun na sobrang grabe talaga yung soundtrack. Ay, nako. Pero living living vicariously through you na lang sa pag umattend ka ng concert na yan. Wala nang last. Ito na talaga, tatapusin ka na. Maraming salamat sa time mo, Tien. Sana nag-enjoy ka. Anything to promote, shout out? Go ahead. Actually, personally sa akin, may sarili akong page, pero hindi ko siya pinopromote kasi bira lang mag-post. So, whenever you want to check out lang whatever I post, which is mostly always about the games that I'm playing. So actually, makapag-post ako soon about Infinite Wealth. So nice. my Facebook handle is SkyAirMid, SKYAIRMID. Magkakadikit lang yan. And kasi dati I used for few months lang nag-stream ako. Na-enjoy ko actually. But first time ko nag-stream din nun, it was F7 Remake. So, iniisip ko, Rebirth kaya mag-stream ako. Pero, tinatamad ako. Or nahihirapan kasi ako makapag-usap while playing. Saan ka nag-stream? Sa Facebook or sa Twitch? Sa Facebook. Sa Facebook din, okay. Hindi ko kayang sabay na gano'n. Na parang nawululose yung focus ko sa game na nakikipag-usap sa iba. But, yeah, you can freely search me on Facebook and Instagram using that handle. But you can also mas pinaka-updated where I mostly write up content and where I would mostly update you guys with RPG news is feel free to like our page ng RPGFan.com. You can also follow it on Twitter and other. Because we also have podcasts actually, so you can really look us up and RPG Fan, Random Encounter, Rhythm Encounter, and our kung saan talaga ako nagpo-post ng news or write up news, kung saan ko kayo i-update if may bagong RPG coming out this week or next month or something to look forward to, is simply go to rpgfan.com. Yeah. Yes. Pinakinggan ko yung podcast nila isang episode about Lunar kasi fan nga ako ng Lunar. And I think yung page rin, originally Lunar page siya, di ba?
fun fact nga, yung nag-start ng RPG fan as Lunar.net. Kasi nga, they were big fans of the Lunar series. Then, nag-evolve na rin to covering all kinds of JRPGs. Kasi over the long run, nag-iba rin yung mga staff. So, ayun. Nice. Lagay ko na yung link guys sa description ng episode para alam ko tamad kayo, para isang click lang kayo. Shoutout sa mga Patreons, sa executive producers natin, sila San, sila Lance, Mike Rubio ng Xcore Gamer, Mark De Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, and si Nigel Cavs. Kung na-enjoy nyo yung content na ginagawa ko, pwede kayong sumuporta sa patreon.com/thegameslog show. May iba't ibang tier levels doon, may iba't ibang perks. So, yun. Again, maraming salamat sa time mo. Sa lahat ng nakinig. Maraming salamat. Sana pwede ulit sa susunod. Record ito. Hindi ka pwede message me na. Tapos babasahin ko na talaga yung inbox ko. Sige. Guys, maraming salamat sa time nyo. Sa susunod na episode ulit. Bye. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark De Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Nigel Cavs, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Silves, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, MC De La Cruz ng GamePow, Jerome Lacson, and Duckbird ng Anime X Angas. Maraming salamat sa inyo guys. The Gamesulog Show.